Okay. So, gusto mong malaman kung ang isang babae ba ay isang sinungaling na tao? Well, actually, ang katotohanan niyan, sa totoo lang, lahat ng babae sa mundo ay sinungaling. Na ang dahilan kung bakit ganyan sila ay dahil lahat ng babae ay manipulator by nature. Okay? Kadalasan, kaya nila ginagawa ang bagay na ito ay para makuha nila yung bagay na gusto nila at para tanggapin sila ng society, lalo na ng mga grupo na kinabibilangan nila. Okay? Dahil tandaan ninyo, ang mga babae physically ay weaker species kung ikukumpara sa mga lalaki. So para makuha nila yung bagay na gusto nila at para hindi sila masira o hindi sila itakwil ng mga tao o hindi sila mapahiya, kadalasan ang ginagamit nila ay yung pagmamanipula. At ang isang manipulation na activity o gawain na ginagawa nila para mangyari itong bagay na ito ay walang iba kundi yung pagsisinungaling. Okay? Magsisinungaling sila kahit na kanino pa. Sa parents nila, sa kapatid nila, sa kamag-anak nila, sa katrabaho nila, sa kapitbahay nila, sa teacher nila, sa kahit kaninong tao. Pero of course, pagdating sa pagsisinungaling ng malupitan, walang tatalo sa pagsisinungaling nila sa, of course, sa mga oras na ang kausap nila o paggagamitan na nila nitong pagsisinungaling na ito ay yung boyfriend o yung asawa o mga lalaki nila. Okay? Dahil, of course, pagdating dyan sa bagay na yan, meron silang malaking bagay na ayaw nilang mawala o madiskubre ng tao na ito. Kaya gagawin nila lahat para lang mapaikot o mapaniwala ang tao na ito. Dahil of course, yung asawa nila, yung boyfriend nila o yung lalaki nila, yan ay may malaking parte pagdating sa survival at security nila. Okay? Kaya pagdating dyan sa mga tao na iyan, lalo na't alam nilang hawak nila yan sa leeg o nabibilog nila ang ulo nito dahil nga in love ito sa kanila o may feelings ito sa kanila o may emosyon ito para sa kanila, okay? Then mas malaki ang tsansa o mas madalas talaga na dito nangyayari yung malupit na level ng manipulasyon o pagsisinungaling nila. Okay? Dahil again, lahat ng babae ay manipulator by nature. So of course, it makes sense na kung gagawin man nila ito, gagawin nila ito sa moment na pinaka-espesyal o importante para sa kanila. Okay? Ngayon, para malaman mo kung ang babae ba ay talagang nagmamanipula o nagsisinungaling sa mga oras na ito, ang unang advice ko na gusto kong i-share sa iyo ay walang iba kundi dapat matuto ka na tumutok sa kanya habang siya ay nagsasalita o habang kausap o kaharap mo ito. O gusto ko na matyagan mo lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Matter of fact, sa totoo lang, mas maganda kung hindi ka maniniwala sa mga sinasabi niya at ang tututukan mo lang ay yung mga kilos niya. Pero still, sa kilos niya, pwede pa rin maging deceptive siya o pwede pa rin maging kapani-paniwala siya o malinlang kanya dahil nga mga babae ay magaling na artista. Okay? Manipulator by nature itong mga ito. Kaya niyang paniwalain ang sarili niya na totoo ang isang bagay kahit na hindi ito totoo. Okay? Dahil kahit ang sarili niya ay kaya niyang pagsinungalingan. Okay? Like for example, kahit na kulay asul ang kalangitan, kaya niyang paniwalain ang sarili niya na ito ay pula at hindi mo mahalata sa kanya
na hindi siya naniniwala na ito ay isang kalangitan o itong kalangitan na ito ay kulay pula nga. Okay, kumbaga kapag nagsinungaling siya, hindi mo masyadong mapapansin sa kanya na nagsisinungaling siya talaga. Pero malaki pa rin ang maitutulong sa iyo ng sabihin nating paniniwala na instead na pakinggan mo yung sinasabi niya, ang tingnan mo na lang ay yung kinikilos niya. Pero gayon pa man, of course, bibigyan ko pa rin kayo ng mas marami pang kaalaman tungkol sa pagsisinungaling ng mga kababaihan para nang sa gayon ay magawa ninyong iligtas ang sarili ninyo pagdating sa mga oras na inuulol ka na ng babae mo o ng isang babae. Okay? Dahil again, tandaan ninyo, natural na sa kanila na gawin ang bagay na ito. Okay? Mapabiblia o history books man o kahit na sa Rafi Tulfo in action man, sa balita o kahit saan man, kahit sa paligid o sa kapamilya mo, laging may babaeng nagsisinungaling. Okay? So kung alam niya na in love ka sa kanya at may nararamdaman ka sa kanya o special siya sa iyo, asahan mo na mas madalas siyang magsisinungaling sa iyo dahil nga alam niya na takot kang mawala siya o mabilis kanyang mapapaniwala. Okay? Sa totoo lang, kadalasan, itong mga babae na ito, nagsisinungaling sila sa mga moment na niloloko ka na niya. Okay? So, meron ulit akong listahan dito since 15 signs itong isi-share ko sa inyo. Okay, para nang sa gayon ay maalala ko lahat o masabi ko lahat sa inyo na mga nalalaman ko. Okay? So, number 1. By the way, bago kong umpisa nito, again, kapag kausap mo ang babae, you must learn how to pay attention o tutukan itong mabuti. Okay? Sa facial expression niya, sa body language niya, sa tono ng boses niya, at of course, pati na din sa mga sinasabi niya. Okay? Kailangan makita mo lahat yung mga bagay na dapat mong makita. Okay? Para alam mo kung ito ba talaga ay totoo o hindi. Pero again, ang babae ay palaging magsisinungaling. Okay, so number 1. Kapag ang istorya niya ay tunog scripted o pinractice o masyadong detalyado, yung tipong dinadala ka niya sa gusto niyang paniwalaan mo o may pinipinta siya sa utak mo. Okay? Kumbaga, masyadong detalyado o parang tunog pinractice na o trained o scripted, okay, o rehearsed, okay? Kumbaga parang ano na yung sobrang ano naman, 'di ba? Parang nire-recite niya yung nangyari sa kanya kapag ka tinanong mo siya, like for example, sinong kasama mo kanina nung umuwi ka? Let's say magkasama kayo, tinanong mo siya, 'di ba? Sinong kasabay mo kanina nung umuwi ka, 'di ba? Tas ang kwento niya ganito. Yung katrabaho ko na may crush dun sa dun sa isang katrabaho ko na sa totoo lang may nililigawan pa dun sa sa HR namin, okay? Tapos sabay kaming sinabayan ako sa elevator, tapos nasa elevator kami, habang naglalakad kami, lumalayo-layo siya sa akin hindi siya dumidikit, tapos parang nahihiya pa. Tapos tinanong pa nga niya ako kung okay lang daw ba siya sumabay sa akin. Tapos habang naglalakad kami, nung pumara ako ng jeep, pinauna niya pa akong papasukin muna. Tapos umupo siya. Pag upo niya, hindi nga siya tumabi sa akin sa jeep doon nga siya sa kabilang side. Okay, so ganun kadetalyado. Okay, kumbaga, pinipinta niya sa utak mo, okay, yung bagay na gusto niyang makita mo o paniwalaan mo para mawala agad ito sa utak mo. Kumbaga, para maisip mo agad na wala naman palang nangyayari sa kanila. Okay, na hindi ko dapat paghinalaan ito. Kasi gano'n naman pala yung nangyari. Kumbaga para matapos na kaagad. Para hindi na humaba pa yung usapan. Okay, so kung masyadong detalyado, tunog rehearse, tunog pinractice, tunog scripted, okay, then ibig sabihin, nagsisinungaling siya sa iyo. Okay, kaya ang importante, natutukan mo yung mga sinasabi niya at yung body language niya, pati yung facial expression niya. Okay, pay attention. Okay, titigan mo siya na mabuti, tingnan mo na mabuti, para malaman mo kung ito ba isang kasinungalingan o pwedeng totoo din. Okay, pero again, lagi sila magsisinungaling. Okay, so number 2, paiba-iba yung tono ng boses niya
o parang nanginginig o tunog, ginagalingan niya o pilit. Okay? Kumbaga habang nagsasalita siya, para bang hindi na natural. Okay? Yung tunog na para bang sabihin nating pinipilit niya na maging tunog totoo yung pananalita niya. Hindi na yung katulad ng kung paano mo siya kausapin. Okay? Hindi na normal yung pakikipag-usap niya sa iyo. Tapos yung tono ng boses niya, paiba-iba. Okay? Hindi na yung isang lang, kung bagay normal. Kilala mo naman kung paano makipag-usap sa iyo yung babae mo, di ba? So habang nagkukwento siya, sabihin nating pataas baba yung tono. Okay? Na may times hindi naman kailangan taasan yung boses niya, o hindi naman kailangan maging tunog masaya sa moment na yun, pero parang ginagawa niyang masaya o ginagawa niyang tunog positibo para lang isipin mo na positibo yon o walang nangyayari doon. Na parang, hindi, wala nga yun sumabay lang naman siya talaga sa akin Sa totoo lang hindi ko naman alam kung bakit sumabay siya Kasi gusto nga lang, umuwila ako na mag-isa Tapos, ayun, habang naglalakad kami, yun, parang gano'n, may mga mahabang gano'n, yung nag-iisip, okay, yung gano'n, isa pa yun, okay, sign yun, pag nag-iisip siya na nag-iisip, kung anong sasabihin niya, okay, tas yun nga, nag-iiba yung tono, di ba, tas yun lang, biglang bumaba, di ba, so yun, paiba-iba yung tono, okay, so, yun yung number 2, paiba-iba yung tono ng boses niya, o parang nanginginig o tunog, ginagalingan nga niya o pilit. Okay, parang nagpe-perform siya. Kasi nga ang gusto niyang mailagay sa utak mo o ang minamanipula niya sa utak mo ay maniwala ka na kaagad sa sinasabi niya. Para wag na humaba kasi nga mahuhuli mo siya pag humaba. Dahil tandaan nyo, ang ginagawa ng mga nag-iimbestiga, okay, may tantawag na baseline yan sa investigasyon. Ginagawa niyang paulit-ulit silang tinatanong o pinapahaba yung kwentuhan para may mahuli sa kanila. Okay, so para walang mahuli sa mga sinasabi niya na kasinungalingan, ang gusto niya umpisa pa lang matapos na. Okay, so kaya iyan ang rason kung ba't ginagalingan niya. Para umpisa pa lang naniniwala ka na agad, di ka na magtatanong para hindi mo siya mahuli. Okay, so pangatlo, paulit-ulit niyang sinasabi ang isang bagay para madikdik niya sa utak mo ang gusto niyang paniwalaan mo. Okay, like for example, sinasabi niya, wala yon, kaibigan ko lang yon. Saka ang crush nun, yung isang katrabaho namin. Okay, tapos paulit-ulit niyang sinasabi ito. Okay, sinisiksik niya lagi ito sa mga bagay na sinasabi niya sa'yo o sa oras na nag-uusap kayo. Okay, like for example, sinong kasabay mo kanina? Yung katrabaho ko na na may crush dun sa isa sa mga katrabaho ko rin. Okay, na sa totoo lang, may nililigawan nga na HR. Saka ang crush nun yung katrabaho ko. Ganun, parang paulit-ulit niya sinasabi. Okay, hindi naman puro yun sinasabi niya, pero magugulat ka o mapapansin mo, hindi magugulat, mapapansin mo na ilang beses niya sinabi yun habang nag-uusap kayo. Na ang crush nung lalaki na iyon ay yung katrabaho niya. Okay? Kasi yun ang gusto niyang paniwalaan mo. Dinidiktik niya sa utak mo. Ini-emphasize niya. Okay na, si John, si John yung kasabay ko, tawag dito, may crush dun sa isang katrabaho ko na sumabay sa akin kanina. Habang naglalakad nga kami, tanong nga siya ng tanong tungkol dun sa, sa crush niya ni si Ana, yung katrabaho ko na, actually, hanggang sa jeep nga, habang nagkukwentuhan na kami, kahit di kami magkatabi ng upuan, yung pa rin ang bukang bibig niya, yung crush niya. Ang crush kasi nun si Ana yun, ganun, paulit-ulit. Pero hindi namang ganun ka-obvious, pero, well, minsan obvious din. Pero basta paulit-ulit, ilang beses niya sinabi sa yun, dinidiktik niya sa utak mo, ibig sabihin nililigaw ka niya, o nililin lang ka niya, na maniwala ka na kaagad doon para hindi na magtagal. Okay? Para sumaksak sa utak mo na hindi ako ang crush nun, yung katrabaho ko ang crush nun, walang mangyayari sa amin. Okay? Without you knowing, binabanatan na pala siya nito. Okay? So, number 4. Okay. Kunyari ayaw niya yung isang lalaki para isipin mo na ayaw niya yun, kaya wag kang mag-alala, walang okay, ganon, para wag kang mag-alala na walang mangyayari sa kanila nun, okay, o sabihin nating hindi niya gusto yun, okay, para maisip mo na walang nangyayari nga sa kanilang dalawa, walang mangyayari sa kanila, okay, nilalait niya, okay,
Sabi niya, ayaw ko yun. Sabi niya, kaya sabi natin, pag natanong mo si Jan, sino ba kasi yung Jan na yun? Ayaw ko nun. Ayaw ko nga sa tao na yun. Yung mukha nga nun, puro bukbok, puro tigyawat eh. Tsaka liit-liit nun, ang pangit-pangit, di ko gusto yun. Minsan sabihin pa niya, mas okay ka. Hindi ka tulad mo. Ang kinis-kinis na mukha mo, mas gwapo ka, ganyan. Tapos mas matangkad ka. Tsaka malambot yun, walang kwenta yun. Di ko nga gusto yun eh. Ganon, ganon. Pinapaalam niya sa'yo na parang wala na, hindi siya interesado, hindi sila magkakagusto. Di ko nga alam kung bakit bakit lapit ng lapit sa akin yun. Tinatalikuran ko na nga, tsaka tinatanggihan ko na nga na wag sumabay sa akin eh. Yung ganon. Kaya, tapos pag tinanong mo siya ulit, sabi niya, ay naku, wag na nga natin pag-usapan yan. Ayoko kung pinag-uusapan yung tao na yan. Hindi ako interesado na pinag-uusapan yan, okay? Again, hindi mo alam na habang sinasabi niya yun, kaya niya lang pala sinasabi yun, para wag kang mag-isip na may nangyayari sa kanila. Hindi mo alam, may ginagawa na pala silang dalawa, okay? Okay, so number 4, di ba? Okay, number 5, naasar siya kapag may tinatanong ka at inaalam mo ito ng detalyado, okay? Ayaw niya na parang iniimbestigahan mo siya, okay? Yung katulad ng okay, ganito example. Like for example, yun nga, ayaw niya tinatanong mo siya ng detalyado, okay? Tinatanong mo na for example, sino ba yung kasabay mo kanina? Saan ba kayo nagkasabay? Yun sabi niya. Wala, bigla lang sumabay sa akin yun. Biglaan lang na nagkasabay kami sa elevator. Nagkasabay kayo sa elevator, ilang beses na yata kayo nagkakasabay sa elevator niya na halos may 1 linggo na kayo nagkakasabay sa elevator niya. Ano ka ba? Ang dami-dami mo naman tanong. Sinabi ko na nga sa iyo na ngayon ko lang naman nakakasabay ko lang naman talaga sa elevator yan. Hindi, kasi gusto ko malaman eh. Kasi di ba parang ilang beses na kayo nagkasabay sa elevator. Well, di ko gustong gawin nyo to sa babae nyo. Okay, kasi lalo na kung okay naman yung training mo sa babae mo, hindi naman siya, o sabihin natin, hindi ka naman na-insecure, o hindi mo naman kailangan magtanong, pero just in case lang, okay? Na matanong mo siya ng ganito, kaya nagawa mo to before, then, kung nagawa mo to before sa babae, at ganito yung sagot niya sa'yo, then, nagsisinungaling siya ng moment na yon, okay? So, yun nga, sabi mo, 1 linggo na ata kayo magkasabay niyan, bakit ganon? Lagi na lang kayo nagkakasabay niyan, parang hindi na aksidente yan. Dami mo naman tanong, ang dami mo naman tinatanong sa akin. Tapos ngayon para siyang tinitigil niya na kagad yung usapan, okay? Ayoko nang ganyan, yung tanong ka ng tanong ng kung ano-ano. Sinabi ko na nga sa ina, hindi naman sinasadya yung pagkasabay namin. Tapos magtatanong ka ulit ng detalyado na parang okay lang naman sana kung sa elevator lang eh, pero hanggang sa jeep, magkasabay kayo ng 1 linggo na. Ano ba, ilang beses ko pa sabihin sa'yo na na hindi naman sinasadya yun. Minsan-minsan lang naman talaga yun. Ayaw niya ng detalyado, okay? Ayaw niya ng tinatanong mo siya ng paulit-ulit do sa bagay na yun. Kasi ang gusto niya mangyari, tapusin na yung kaagad dahil alam niyang mahuhuli mo siya, okay? Gusto ng babae nagsisinungaling, magaling sila sa pagsisinungaling, pero kabado pa rin sila, okay? Maniwala kayo sa akin. Madalas kabado pa rin sila, okay? Pero kaya nilang laruin yung emosyon nila. Okay? Pero kinakabahan pa rin sila kasi nga alam din nila na nagsisinungaling sila. Okay? So, okay, number 6. Kung magpalusot siya, sobrang detalyado. Okay? Tipong nandun yung time, yung kilos, yung actions, lahat detalyado. Kasi gusto niya, paniwala ka sa sinasabi niya. Okay? Kumbaga, gusto niya na magpinta ng imahe sa utak mo. Okay? O ng imagination sa utak mo. Para isipin mo na yun talaga yung nangyari. Okay? Oras, like for example, tinanong mo siya, ano oras ba kayo lumabas? Ano oras ka ba kasi lumabas sa office? Ano oras kayo nagkasabay ni Jan? Okay? Sabihin niya, hindi, wag oras. Kunyari siya mo, kamusta yung pag-uwi mo? Yun lang tanong mo. Okay? Kamusta yung pag-uwi mo? Bigla ang sagot niya, umuwi ako 7 a.m. Tapos, 15 minutes, nakasakay ako ng in 5 minutes lang nakasakay ako agad na sa elevator. Kasabay ko si Patricia, tsaka si Ana. Tapos, biglang sumakay si Jan.
Tapos mga ano lang, 3 minutes, 3 to 5 minutes, nakababa na kami. Habang naglalakad, nandun yung security guard. Kinamusta pa nga ako eh. Tapos habang naglalakad ako, humiwalay na si John. Tapos yun nga lang, napahinto si John doon sa pinto kasi bumalik siya. Kasi hinintay kami sa labas dahil naiwan niya pala yung ballpen niya kay Ana. Kaya yun, nagkataon na nagkasabay kami. Sabad naglalakad, may nakita pa nga kaming restaurant, kaya napatagal kami dun. Kaya ang nangyari, nagkayayaan tuloy, ganun. Kumbaga sobrang detalyado, okay? Pinapaniwala ka niya o ang gusto niya mangyari, kaya niya ginagawa ito ay dahil ang gusto nga niya mangyari, kumbaga magkaroon ka ng imahe ng nangyari sa kanila noong moment na yun. Okay? Again, pwedeng hindi totoo yun. Okay? Pwedeng hindi yun tunay nangyari, pero gumagawa siya ng senaryo para maipinta niya sa utak mo yun para hindi ka na magtanong pa. Dahil the more na magtatanong ka pa sa kanya, again, baka mahuli mo siya. Okay? Next. Okay? Okay. Saan na ba tayo kanina? Okay, palusot niya yun eh. Okay, yung palusot. Palusot ang tawag sa ganun. Yung detalyadong palusot. Okay? So, titig na titig siya. Number 7, yung titig na titig siya sa mata mo para maniwala ka na totoo siya habang nag-uusap kayo. Kasi, okay, yun. Yung tipong titig na titig siya sa mata mo habang nag-uusap kayo. Okay, yung tipong hindi na normal yung pagkatitig niya. Kumbaga parang nire-reverse psychology ka niya. Okay? Ang gusto niya is paniwalaan mo siya na parang kumpiyansa ako sa sinasabi ko. Kaya nga kaya kong tumingin sa mata mo. Okay? Yung tipong hindi mo naman siya ganun kausap o hindi naman siya ganun makipag-usap sa iyo. Okay? Yung kahit na may times na pwede naman nang tanggalin yung mata niya o kaya hindi naman kailangan tumitig ng matagal sa iyo, ang nangyayari is titig na siya. Yung baga hindi na balance, hindi na natural. Okay? Ang tawag doon sa ginagawa niya is nire-reverse psychology ka niya. Okay? So niyang paniwalaan mo na totoo yung sinasabi niya kahit na hindi. Okay? Kaya niya ginagawa yun. Titig na titig. Okay? Yung ang tagal nakatutok sa mata mo. Okay? Ito naman, sumunod, hindi siya makatingin sa mata mo. Okay? Well, dapat balance eh. Katulad ng sinabi ko kanina, dapat natural lang. Kung tititig siya o kaya niyang tumingin sa mata mo, dapat tinatanggal din niya. Okay? Tapos kung titingin din siya o kung kung kausap mo naman siya, dapat magawa rin yan tumingin. Okay? Kumbaga normal nga lang, natural. Okay? So kung titig na titig siya, nagsisinungaling yun. Kung hindi naman siya makatingin sa mata mo, nagsisinungaling yun. So dapat balance lang. Kung titingin siya, okay lang. Kung tititig siya, okay lang. Basta balance lang. Yun na inaalis-alis niya. Hindi po pwede yung titig na titig. Okay? Tapos kung kausap mo naman siya, tapos di niya magawang tumitig ng matagal, then mas positibo yun. Okay, doon naman, hindi naman siya nag-reverse psychology doon. Doon lumalabas naman yung totoo sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya makatingin sa'yo kasi nakukonsensya siya o sabihin natin nagigilty siya dahil alam niya na nagsisinungaling siya habang nagsasalita siya sa'yo o habang kausap mo siya. Okay, so number 9, gagamitin niya yung mga salitang maniwala ka sa akin o nagsasabi ako ng totoo o hindi kita lolokohin, hindi ako manlolokong tao, ano bang tingin mo sa akin, lolokohin kita, ganyan, okay? Tapos nagagalit siya at naiirita habang sinasabi niya itong bagay na ito. Okay? Kasi nga, ang gusto niya maniwala ka. Ang tawag doon implanting commands or naglalagay siya ng mga words na magko-command sa'yo na maniwala ka. Okay? So pag sinabi niya maniwala ka, gusto niya maniwala ka dahil yun yung sinasabi niya, di ba? Nagtatanim ng command sa utak mo. Okay? Maniwala ka. Okay? Gusto niya maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto niya paniwalaan mo na nagsasabi siya ng totoo. Okay? O hindi ako manloloko. Gusto niya paniwalaan mo siya na hindi siya manloloko. Magsisinungaling, hindi ko magagawa magsinungaling sa iyo. Okay? Gusto niya maniwala ka na hindi niya magagawa magsinungaling sa iyo. Okay? Pagka nanginginig siya habang nagsasalita siya at ninenervyos. Okay? Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya kailangan mag-pay attention o tutukan ninyo yung sinasabi ng babae para mahuli ninyo kung paano kung ano yung mga nangyayari sa kanya o mga positive signs na nagsisinungaling siya. Okay? Sureball naman yun. Pag nanginginig siya at nagsasalita siya ng nervyos, ibig sabihin hindi siya sabing totoo. Dahil kung totoo yung sinasabi niya, dapat maayos lang ang lahat. Diba? Pero kaya din niya magsalita ng kumpiyansa,
Okay, na hindi siya ninenervyos o hindi siya kinakabahan, ha? Dahil kahit sarili niya, kaya niyang lokohin o pagsinungalingan. Kahit na hindi na totoo yung sinasabi niya, kaya niyang paniwalain yung sarili niya na totoo yung sinasabi niya. Okay, dahil nga emosyonal ang babae. So, kung saan niya dadalhin yung emosyon niya, maniniwala siya doon. Okay, so kung naniniwala siya at sa pakiramdam niya, totoo yung sinasabi niya, pwedeng yun nga yung paniwalaan ng utak niya. O sa moment na yun, maniniwala siya doon. Okay, kahit hindi yun totoo. Okay, pero pwede rin pagka nanginginig siya, positive na sign na yun. Okay, kapag ka laging nakalak ang cellphone o hindi niya ito sinusubukan buksan o hindi sinusubukan gamitin o tinatago niya ito o hindi ipinapakita o kaya nakapatay ito palagi o naka-silent o sabihin nating hindi naka-vibrate kapag magkasama kayo o kayong as in hindi ginagamit man lang o kahit silipin o madalas nakatago sa unan o kung saan man. Okay, yung talagang tipong ayaw niyang ipakita yung cellphone niya sa iyo. Okay, tapos kung makikita mo man yung cellphone niya, nakalock ito palagi, naka-silent o hindi nagba-vibrate o kaya sabihin nating madalas pa nga ipatay o kaya yung low bat, gano'n, o kaya in-off niya. Okay, well, pwede rin naman na nirespeto lang niya yung time mo, pero alam mo naman pag obvious na, hindi naman po pwedeng ni oras o kaya nisilipin man lang kung sino man lang nag-message sa kanya, baka yung nanay niya o may emergency, di ba? Hindi man lang niya ginagawa. Okay, totoo na ang babae kapag mataas ang attraction at interest level niya sa'yo, ang respeto niya sa'yo, ay yung cellphone niya, hindi niya talaga palaging gagamitin niya, lalo na kung nag-i-enjoy siyang kasama ka. Okay, pero napakalaking bullshit na hindi man lang niya ito sisilipin man lang. Okay, sisilipin niya pa rin yan kahit paano, pero pag parang tinatago na niya o as in wala siyang pakialam talaga totally, then may problema doon. Alam niyo naman yan pagka bullshit na, di ba, pagka lokohan na. Okay, so next natin ay okay, anong number na ba tayo? Teka lang na-lock natin yung phone Pero okay, so yan, next. Kapag iniiba niya ang usapan, kapag tinatanong mo siya tungkol sa bagay na ayaw niyang malaman mo o madalas ay naiirita at nagagalit siya o sasabihin niya na pagod siya at ayaw niyang pinag-uusapan ito. Okay? Kapag kayon, tinatanong mo siya tungkol kay John, di ba? Ayun, kunyari nga, let's say, nagkasabay na naman sila ni John. Si John na naman, di ba? Ang kasabay niya, di ba? Oh, so kasabay mo na naman si John, di ba? Kala ko ba, aksidente lang yung pagkakasabay niyo last time. Ba't ngayon, magkasama na naman kayo? Huwag na natin pinag-uusapan yan. Iba na lang ang pag-usapan natin. Yan na naman pag-uusapan natin. Hindi ko naman gustong pinag-uusapan yan. Saka ba't tanong ka ba ng tanong tungkol dyan? Hindi naman kasi dapat pinag-uusapan yan Alam mo ba, kanina, lumabas kami ng mga kaibigan ko, may nakita akong t-shirt, bagay na bagay sa'yo. Okay, iniba niya usapan. Okay, tatanungin ka na lang niya sa ibang bagay. Ano yung pinag-uusapan? Ikaw ba, kamusta ba kasi araw mo? Okay, so kung kinakat niya ang kaagad, tapos naiirita siya, tapos pinuputol niya kaagad yung usapan tungkol dyan sa sa issue na yan, then posible na nagsisinungaling ito sa iyo. Okay, so yeah, ayaw niya kasing malaman mo na yun, ayaw niya malaman mo yung tungkol doon. Okay, so number 12 yun. Okay, yung iniiba niya yung usapan. Number 13, pinapaikot-ikot niya ang storya. Minsan pa iba-iba na, lalo na kapag tinatanong mo na siya minsan dito. O lalo na kung minsan mo na siyang tinanong tungkol dito. Okay, yung pa-iba-iba yung story, inconsistency. Okay, like for example, tinanong mo siya minsan tungkol kay John, tapos sabi niya nagkasabay sila ni John, hindi naman sila natatabi sa upuan sa jeep. Okay, kapag nagkakasabay sila ni John. Tapos minsan, tinanong mo siya ulit tungkol kay John. Okay, dahil tinanong mo siya ulit, kamusta ang araw mo, ano oras ka umuwi, o kaya sabihin natin, kamusta biyahe, okay? Tapos ngayon, nagkwento siya ulit ng detalyado. Tapos ngayon naman, sasabihin niya ulit yung, o kaya sabihin natin yung parehong storya. Like for example,
tinanong mo siya kung kamusta yung biyahe niya nung Tuesday, kasi tagal niya mag-reply, nahirapan ba siya bumiyahe. Okay? Pero huwag mo nang tanungin, hindi ko na kailangan tanungin mo to. Magmumukha ka lang insecure o nag-iimbestiga o sabihin natin magmumukha ka lang na beta dito. Like for example, natanong mo before, okay? O sabihin lang natin, kung anong gusto mo gawin, basta make sure lang na alam mo paano mo hawakan tong question na to. Kunyari, ano lang, casual na tanong lang, hindi naman yun parang nag-iimbestiga. Pwede rin naman, hindi ka magmumukhang beta, basta casual na tanong lang. Like for example, yun nga, magkasama kayo, tapos after may nangyari sa inyo ngayon, okay, kakatapos lang may mangyari sa inyo, tapos yan mo siya, last time, parang natagal lang ka mag-reply sa akin, kamusta yung biyahe? Kasi na-traffic din ako ganun, okay, na-traffic din ako nung araw na yun okay, tapos sinabi niya, okay naman, ayun, nakasakay kami ganito, kasama ko si Paula, kasama ko si Patricia, kasama ko si Ana, pati si Jan sumabay sa amin. Pero si Jan umupo doon sa detalyado, di ba? Tapos iniiba niya usapan o inaano niya, nilalayo niya yung istorya. O sabihin natin may pinipinta siya sa utak mo para hindi mo pag-isipan si Jan, di ba? Tapos yun nga, si Patricia, tapos si Jan hindi tumabi sa amin. Nandun siya sa may dulo. Ang kausap ko lang si Patricia tsaka si Ana, kami na nagkukwentuhan. Mukha nga siyang tanga kasi iniisnab namin siya kawawa siya doon sa gilid. Kasi hindi ko talaga gusto yun Okay, so ganun siya magsalita. Tapos after ng ilang araw, natanong mo ulit sa kanya yung biyahe na iyon. Okay, dahil ibang bagay naman ang gusto mo malaman. Like for example, sinabi mo, nga pala, sabi mo sa akin last time na bumiyahe ka nung na-traffic ka sa sa QC, di ba? Sabi mo punuan puno yung jeep nun, di ba? Pero may strike nun di ba? Nung time na yon. Kasi yung isa sa mga kaibigan ko, sabi niya, maluwag daw yung biyahe. Paano, kamusta yung, yung biyahe pala nun? Let's say lang, tinanong mo na gano'n. Tapos bigla ang sagot niya, well, masikip naman siya, pero medyo kahit paano, okay naman, nagkasya naman kami lahat. Magkakatabi kami sa upuan. Ako, si Jan, si Patricia, si Ana, di ba? Iba na yung kwento. So, kung merong inconsistency, okay? Merong inconsistency sa kwento niya, okay? Hindi na magkapareho yung unang kwento sa pangalawang kwento sa magkaparehong topic, then nagsisinungaling yung babae na ito. Okay? So, si Jan na naman. Okay? Si Jan. Okay? Bahala ka dyan. Okay? So, next. Okay? Kapag, yun, lalo na pagpaikot-ikot din yung storya niya. Okay? Yung parang ginugulo niya. Okay? Nililigaw-ligaw niya. Yung storya, isa pa yun. Okay? So, let's say, yun nga, nagtanong ka tungkol kay John o nagtundo sa biyahe niya na yun. Okay, tapos iniiba-iba niya yung storya. Okay, kasama rin yun, paikot-ikot. Okay, so number 14, yung masyado siyang defensive. Okay, tapos explain siya ng mga bagay kahit hindi naman na dapat sabihin at dinidefend niya pa din agad ito kahit na hindi niya naman dapat gawin. Okay, yung defensive siya kaagad sa isang bagay. Like, for example, tinanong mo lang naman, sinong kasabay mong umuwi ngayon? Wala, ako lang. Ano iniisip mo? Kasabay ko na naman si Jan. Kami na naman dalawa ni Jan na magkasama. Kami na namang, pag-iisipan mo na naman ako ng masama. Samantalang ako lang naman mag-isa umuwi. Kaya nga ayoko na kasabay si Jan Kasi pag-iisipan mo lang ako ng masama. Okay, tatanungin mo na naman ako ng kung ano-ano. Okay, tapos kaya naman, tinanong mo siya, sinong kasama mo umuwi ngayon? Wala, ako lang. Isipin mo na naman, may kasama na naman, kami na naman dyan magkasama. Ako nga lang mag-isa naglakad. Wala nga akong kasama. Umulan pa nga. Habang naglalakad nga ako, meron pa nga ng bastos sa akin doon sa gilid. Tapos, bago ako sumakay sa jeep, nahirapan pa akong sumakay kasi nga, muntik pa ako madulas. Wala nga akong payong. Pahinto pa nga ako ng kahit konti doon sa may o ng sandali doon sa may gilid. Kasi hindi ako makalakad dahil nga sobrang lakas ng ulan. Okay, sobrang detalyado tapos sobrang explain siya ng explain. Okay? Like for example, sabihin niya, kaya hindi ako nakakontak sa iyo kaagad kasi ang tagal-tagal nung ang tagal ko bago nakasakay Hindi ko mailabas yung cellphone ko Explain siya ng explain. Yung kahit na hindi mo kailangan explain, tinanong mo lang naman sa kanya kung ano oras siya nakauwi o kaya kamusta yung biyahe o kaya sinong nakasabay niya. Okay, ganun lang. Okay? Pero ang dami niya nang sinabi. Okay? So, number 15, biglang nagdadrama kahit na wala naman dapat ikaiyak
Okay, tapos dahil bigla nagdadrama kahit na wala naman dapat ikadrama, wala naman dapat ikaiyak, yung tipong ang OA na ng reaction niya, okay? Samantalang tinanong mo lang naman siya bakit late siya umuwi o kaya kamusta yung biyahe niya, okay? O kaya sabihin nating sinong nakasabay niya, okay? Ganun yung example. O sino nakasabay mo kanina, lakas ng ulan Tapos biglang nagdadrama na kaagad siya, na naman tayo. Ganyan na naman yung mga tanong. Okay, well, exaggerated tong kwento ko. Pero, alam mo na yun, yung parang, habang nagtatanong ko sa kanya ng isang bagay, umiiyak na siya kaagad, o nagdadrama na siya kaagad, o nagagalit na siya kaagad, o kaya, nalulungkot na siya kaagad, samantalang wala naman dapat ikalungkot, wala naman dapat ikaiyak, okay? Pero umiiyak na siya kaagad, okay? Natanong mo lang naman, kung bakit si Jan ulit yung nakasabay niya. Akala ko ba aksidente? Oh, si Jan ulit nakasabay mo. Mukhang napapadalas na yung aksidente na yan Ganon, di ba? Parang ganon. O kaya, pero hindi mo naman kailangan itanong pa yun. Okay? Pero kung sakali lang na itanong mo ito noon sa kanya, then, yeah, ito yung malaking posibilidad na nagsisinungaling siya. Okay? Pero let's say lang, yun nga, tinanong mo na parang, yun nga, paano yung biyahe ninyo? Ito na lang example na ibigay sa inyo. Kamusta yung biyahe mo? Okay? Tapos sinagot niya yung biyahe niya na, ayun, matraffic, tsaka ang hirap sumakay. Ganyan. Sino bang nakasabay mo? Tapos ayan na naman tayo. Alamin mo na naman kung sino na naman kasabay ko. Sinong iniisip mo? Si Jan. Si Jan na naman. Tapos pag-uusapan na naman natin to. Sabi ko sa iyo kung pinag-uusapan siya Pagod na ako hirap na ako Lagi mo na lang ako pinagbibintangan, lagi mo na lang ako pinag-iisipan na masama. Kahit na hindi mo naman siya pinag-iisipan na masama, kahit na hindi mo naman siya pinagbibintangan, okay, nagdadrama na siya kaagad, okay? Kumbaga nagtanong ka lang naman, tas ang OA na kaagad ng reaction niya, okay? So yan yung 15 na signs na nagsisinungaling ang isang babae habang kausap mo siya o habang kaharap mo siya. Okay? Again, lahat ng babae ay sinungaling. Okay? Hindi man sa lahat ng oras magsisinungaling siya. Pero kung gusto mong iligtas ang sarili mo o mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan o sa mga possibility na pwedeng mangyari na negatibo sa buhay mo, and gusto kong ilagay mo sa utak mo na o tandaan mo na ang lahat ng babae ay sinungaling. Okay? Pwede naman siguro na kahit paano, isipin mo rin na may times na magsasabi siya ng totoo. Okay? It's up to you. Pero ako kasi hindi ako ganyan. Okay? Pero, ang gusto ko, ang tingnan mo, ang pagbasihan mo, instead na yung salita niya, ay yung kilos niya. Okay? Tapos, yung kilos niya, aralin mabuti, mag-pay attention ka, tutukan mo na mabuti, para malaman mo kung totoo ba yung body language niya, tama ba yung tono ng boses niya, okay? Pero yung sinasabi niya, kahit kailan huwag mong papaniwalaan yan, okay? Dahil madalas, iba ang sinasabi ng babae sa tunay niyang gusto o sa tunay na nangyayari o tunay na laman ng utak niya, okay? Dahil again, ang babae ay, hindi okay, dahil again, ang babae ay overt, okay? Covert sila, covert kung umatake, patago. Okay, minsan nga, 'di ba? Pag may gusto silang ipagawa sa iyo, nila sabihin yung totoo na gusto nila mangyari, o gusto nila ipagawa, o gusto nilang ipaalam sa iyo kasi nga nagsisinungaling siya, 'di ba? At tanong mo siya, nagugutom ka na ba? Hindi naman, okay lang ako, pero galit na 'yung mukha, 'di ba? Nakasimangot na, 'di ba? Kasi nga gutom na siya pero ayaw niya sabihin sa iyo yung totoo. Okay, pero hindi naman all the time na nagsisinungaling siya, masama yung hangarin niya. May time na nagsisinungaling siya kasi mahal ka lang niya, gusto ka niya, o may gusto siyang makuha sa iyo na positibo. Pero again, walang babae na hindi sinungaling. Ingat.